Hey, God's morning mga kapatid. Ako medyo late tayo, no? It's 6:03. So, yan. Medyo nalibang. At ngayon po araw ng Wednesday, January 21. No? It's 6:03. At ngayon po sa ating pagpapatuloy. Yan. Kauna-unahan natin si Kumaring Len. Yan. Yan. Pagbati natin ng isang mapagpalang umaga sa Tanyo Azucena family. At ngayon po araw ng Wednesday, January 21, 2026 yan, ay tayo muli ay mag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. At napaka halaga na pag-aralan natin ito. At malimit nating naririnig ito sa kalye, sa social media, at even kahit sa mga nakakalubilo natin. An expression na tama ba o hindi. Yan ay isang mga katanungan. Ano? At yan pag-uusapan natin. At ano nga ba talaga ang kahalagahan ng pagsambit natin at paano natin gamitin ang pangalan ng ating Panginoon Diyos. Kaya ang topic natin ngayon dito sa Proverbs 18 verse 10 ay God's name, our strong tower. Ano nga ba ito sa ating buhay? At paano natin ito pahalagahan ang pangalan ng ating Panginoon Diyos. At ngayon, sa umagang ito, muli tayo po ay sasamahan ng aking partner para sa pagbabasa ng talatang ito at pangunahan po tayo sa ating pananalangin. God's morning mga kapatid. Tayo po ay babasa sa mga Kawikaan 18 verse 10. Ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, O Lord. Pinupuri ka po namin, Panginoon. Pinapasalamatan ka po namin, Panginoon, sa pasimula ng aming bagong araw na ito. Lumalapit po kami sa iyo, Panginoon, upang magpasalamat sa lahat ng mga ginawa mo sa amin, sa lahat ng pagmamahal na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kami po ay muli mag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. Samahan nawa kami ng iyong banal na Espiritu. Balutan mo kami ng iyong banal na dugo nang sa ganon, Panginoon, ay lubusan naming maunawaan ang aming pag-aaralan ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa ang mga ito ay tumimo sa aming puso at aming maisapamuhay. Maibahagi din namin sa iba, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagmamahal na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin at kalakasan ng katawan. At ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. No? At purihin ang ating Panginoon Diyos. At dito, basahin ko lang din ho sa Amplified Version. Ano? Sabi doon, the name of the Lord is a strong tower. Very popular verse. Ano ho? The righteous runs to it and is safe and set on high. It means far above evil. No? Dito po sa ating talakayan, ano ho, ay isang pag-aaral po na napakahalaga na kung titingnan natin ay patuloy nating naririnig sa ating paligid. At dito ho, ano nga ba sinasabi ng Biblia? Napakinggan nyo na ba yung oh my God, oh Jesus? Parang mga ganun. No? In Jesus' name, di ba? Lagi natin napapakinggan yan saan man lugar. Pero napakahalaga ho nating malaman, ito po ba ay biblical? Ito nga po ba ay ano ang kaugnayan sa atin? No? Ito ba ay dapat maging expression lamang o emosyon natin? No? Yung para bang minsan parang nanunumpa pa tayo. Hindi, sa pangalan. Alam naman niya ng Diyos, parang gano'n, di ba? Parang minsan, tingnan natin ang bahaging ito sa buhay natin. Dahil marami tayong naririnig na yan. God is good. O, Panginoon, tulungan niyo po ako. Yan. Pero minsan, baka hindi natin masyadong naiintindihan. Dito sa ating topic, hindi ko sinasabing hindi natin naiintindihan. Baka hindi natin kasi masyadong naiintindihan. Bakit sobrang halaga ng pangalang ito? No? Ang pangalan ng ating Panginoon Diyos sa buhay natin bilang tayo, mga tagasunod na ating Panginoon Jesucristo. O tinasabi natin, tayo ay mga believer o mga Christian. O sa iba naman, sinasabi tayo ay mga born again. Mga kapatid, hindi lang ito basta pangalan.
no? Pag nasambit natin, ano, our Lord Jesus Christ, Abba Father, the Holy Spirit, hindi lang po yan basta pangalan na binabanggit natin, no? Na kalimitan, di ba, pagka binabanggit natin ito kapag may problema tayo, no? O may mga hinihingi tayo, yan, malimit nating nababanggit yan. Kundi mga kapatid, ang pangalang ito ay kumakatawan sa lahat na kung sino ang Diyos. At ito'y dapat nating gamitin. Hindi lang sa mga salita natin, kundi lalo na sa pagpupuri at pagsamba natin, no? Tara na, alamin natin kung bakit napakalaga po nito. Tandaan po natin, ang aklat ng Proverbs na ating binasa kanina ay isinulat para turuan tayo sa karunungan. Yan po ang purpose ng aklat na ito. Katotohanan at tamang paraan ng pamumuhay. Yang tatlong bagay na yan po ang sumasalamin kapag binabasa po natin ang talatang ito ng Proverbs. Kaya nga, karamihan sa mga ito ay mula kay Haring Solomon na binigyan ng ating Panginoon Diyos ng kakaibang karunungan o yung tinatawag nating wisdom. Noong panahon ng Hebreo, ang pangalan o names ng isang tao o even kahit ng Diyos ay hindi basta pangalan. Hindi lang basta ito pangalan. No? Ito po ay kumakatawan sa kanilang pagkatao o karakter, kapangyarihan, reputasyon at mga pangako. For example, ayun si Juan na karpintero. Si Pedro na inhinyero. Si Pablo na arkitekto, no? Ibig sabihin, meron pong kaugnayan, merong nakabase. Si Mateo na mabait, si Mark na salbahe, parang ganon, ano ho? Parang ganon po yan. Kaya nga po, noong panahong iyon, ang Hebreyong ito ay napakahalaga po na pag sinabi natin yung pangalan, di ba? Parang sa atin, di ba, nung nabubuhay o ang ating mga magulang nagsasabi sa atin, ano, mga anak, alagaan ninyo ang inyong pangalan, no? Sabi, di ba? Sabi nga, mga kapatid, ay tandaan po natin, ito'y kumakatawan sa pagkatao, kapangyarihan, reputasyon, at mga pangako. Kaya nga, mga kapatid, sa panahon ng Proverbs, ang mga tower na nabanggit doon o tore ay ginagamit bilang lugar ng pagtatago kapag may digmaan o panganib. No? Ang pinakamatibay na tore ay yung siguradong hindi matutumba ng kaaway. No? Kaya't kapag sinabi ng verse na ang pangalan ng Panginoon ay matibay na tore, no? Kasi nga inihalin tulad ang isang pangalan sa isang tore, ano ho, o tower, no? Ibig sabihin, ang ating Panginoon Diyos ang pinakamatibay na proteksyon na hindi maaaring lampasan ng kahit anong kasamaan o problema. Kaya nga po inilalagay natin siya sa ating buhay. No? Kaya nga siguro, di ba, kapag tayo ay, di ba, madalas natin, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Lord, bakit mo hinayaan sa akin ito? Yun ba yung Diyos? Yun ba yung tore na nasa isip at puso natin? Kaya nga po mga kapatid, sa original na teksto ng Hebreo, ang salitang ginamit para sa name o sabihin natin pangalan, yan po ay Shem, no? At humahalin tulad din, no, sa pangalan ng anak ni Noe, di ba? Doon sa chapter 11 and 12, di ba? Yung anak niya yan ay isang pagpapala, yung Shem, no? Kaya nga po ang pangalan ba na nilalagay natin sa buhay natin o ang Panginoon Diyos ay Shem sa buhay natin? Na hindi lang, sabi nga, tumutukoy sa tawag, kundi sa lahat ng katangian ng Diyos tulad ng kanyang pag-ibig, katapatan, kapangyarihan at kaligtasan. Kaya nga, kung ikaw ba ay may problema, Lord, alam ko na ikaw ang Diyos na hindi mo ko iwan, pababayaan. Kaya anumang problema meron ako, ikaw ang tutugon nito. No? Hindi yung, ano ba naman yan, Lord? Problema na naman. No? Di ba? Minsan, nagiging ganun tayo. Okay,
pag-usapan natin ito. Paano nga ba ang tamang paggamit ng pangalan ng Diyos sa buhay natin? Okay, mga kapatid, ang tamang paggamit ng pangalan ng Diyos ay hindi basta pagbanggit lang ng kanyang pangalan, kundi ito'y paggamit na ang paggalang, katotohanan, at koneksyon sa kanyang karakter at kanyang pangako. Ibig sabihin, pag tinatawag natin yung kanyang pangalan, ito'y nagkukonekta sa kanyang karakter. Ikaw ang Diyos ng patnubay, ikaw ang Diyos ng gabay, ikaw ang Diyos ng kagalingan, at may pangako siya. Di ba sabi ng Panginoon Diyos, no? Ang sino mang naniwala na nampalataya, no? Sa Kanya ay gagaling, patatawarin, at kung ano pa man, hindi niya pababayaan, hindi niya iiwan. Kaya nga, mga kapatid, narito po ang ilang mga pangunahing paraan ng tamang paggamit. Una, huwag gamitin ang kanyang pangalan sa walang silbi o biro. Ulitin ko po, huwag gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang silbi o biro. Una sa lahat, pinagbabawal ng Diyos na gamitin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan o sabi nga in vain. No? Ang walang silbi ay nangangahulugang pagbanggit ng kanyang pangalan para sa mga bagay na hindi kinalulugdan niya o paggamit nito bilang pampahaba lamang ng salita, biro o sabihin natin manloko. Pwede rin po kasi yan eh. Pwedeng sabihin natin na, Pastor, na naginip ako, sabi ng Panginoon. Di ba? Halimbawa, nangangailangan ka, gusto mong mangutang. So, ginagamit mo yung pangalan ng Panginoon Diyos para lang sa iyong sariling intensyon. O you manipulate others. And that is, sabi nga, kasalanan sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga po, ano sabi sa atin dyan? Exodus 20 verse 7. Huwag mong gamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sino mang gumamit nito ng walang kabuluhan. See? Yun po yung sinabi ng Diyos. Exodus 20 verse 7. Hindi tama na sabihin natin, oh my God. Yung basta lang kapag nagugulat ka o nagagalit, dapat po nating igalang ang kanyang pangalan sa lahat ng oras. Tandaan po natin, ang pangalan ng Diyos ay hindi basta isang salita. Ito po ay kumakatawan sa lahat kung sino siya. Sino nga po ba siya? Siya ang ating tagapaglikha, tagapagligtas, at hari ng lahat. Kapag ginagamit natin ang kanyang pangalan, basta lang, parang binabaliwala natin ang kanyang karangalan at kahalagahan. Parang tinatawag natin ang pangalan ng isang mahal mo sa buhay para sa walang kabuluhan. Parang ganun po yun. Diba? Hindi maganda. At hindi ito nagpapakita ng paggalang. Kapag sinasabi natin, oh my God, OMG, diba? Basta lang hindi natin ginagamit, sabi nga, ang kanyang pangalan para sambahin siya. Ganun po yun. Parang expression lamang, hindi para sambahin siya. Pero okay naman, oh my God, pinupuri kita, pinasasalamatan. Salamat po. Iba yun. No? Pero yung nadulas ka lang, OMG. O kaya nagulat ka lang, OMG. No? Yun po sinasabi dito sa ating pinag-aaralan ngayon. Pero kung ang pangalan ng Diyos ay ginagamit natin sa paghingi ng tulong sa Kanya, pagpapasalamat, mga kapatid, ito ay ang tamang paraan. Pero kung emosyon lamang ang ginagawa natin, ito po ay mali. Wala itong koneksyon sa tunay na pagkatao ng Diyos. Isipin natin. Yung Diyos ba natin ang pagkakadapa? Yung Diyos ba natin ang pagkakagulat mo? Hindi siya yung Diyos na walang saysay. Kaya ito'y tinuturing na walang silbi o natin ba? Ibig sabihin na tayo po ay dapat maging tagapagdala
ng salita ng ating Panginoon Diyos. Hindi naman po ibig sabihin na bawal na tayong ma-surprise o magulat, mainis. No? Kasi ano po yan expression. Pero pwede na tayo gumamit ng ibang salita para ipahayag ang damdamin natin. Ang tulad ng, wow, sobrang ganda naman ito. Diba? Naku naman, bakit mo ginawa yun? Diba? Pero kung talagang gusto nating banggitin ang Diyos sa mga sandaling iyon, gawin natin na may kabuluhan. No? Pwede naman natin sabihin na kapag nagulat dahil sa ganda ng kanyang nilikha, Panginoon, salamat po sa ganitong ganda ng lugar na ito, sa ganitong ganda ng bagay na ito, sa ganitong ganda ng taong ito. Pwede natin gamitin yan na may kabuluhan at pagpupuri sa Kanya. Kapag may problema, minsan, di ba, pag nagagalit tayo, di ba? Ano ba naman yan, Joe? Ano ba naman yan, Lord? Di ba? Bakit naman ganito? No? Pwede natin gamitin ito, no? Na Panginoong Hesus, tulungan mo po ako maunawaan ito at gumawa ng tama. Yun po ang gawin natin. Ano nga ba sabi ng Malakay, chapter 1, verse 6? Pinagsabihan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang mga paring lumalapastangan sa kanyang pangalan. Pinararangalan ng kanyang anak ang kanyang ama at alipin ng kanyang Panginoon. Kung ako ang inyong ama, bakit hindi ninyo ako ginagalang? Kung ako ang inyong Panginoon, bakit hindi ninyo ako pinaparangalan? Nilalapastangan ako at pagkatapos ay itatanong pa ninyo, sa anong paraan namin kayo nilalapastangan? Diba? Yan yung mga pari, no? Na sinasabi ng talata ng Malakay 1.6. Saan bang paraan? No? Kasi nga by that time, yung sa Malakay 1.6, yung ibang mga pari noon ay sabi nga ay nagkakaroon ng idolatry. Idolatry sa kanyang karakter, idolatry sa mga bagay, o mga anumang idolatry na bukod sa ating Panginoon Diyos, gumagawa ka ng sarili mong Diyos. Maaaring yan ay karakter, maaaring yan ay mga idols, mga gawa sa kung ano-anong bagay. And that is the idolatry. Kaya nga, tinanong pa ng pare, saan paraan ba ninyo ako nilalapastangan? No? Kasi di ba sinasabi ng Panginoon, huwag kang sasamba sa ibang Diyos-Diyosan. Pero sumasamba pa rin sila. Kaya nga po nasabi yun. Kaya nga kapag po tayo'y nagpapahalaga sa kanyang pangalan, no, pinapakita natin ang tunay tayong sumusunod sa ating Panginoon Diyos. At kinikilala natin siya bilang ating Diyos. Hindi po yan sa lugar o sa anumang bagay. Ano nga ba yung relasyon mo sa Panginoon Diyos? Sa oras na ito, pag kinausap mo ba siya? Tunay mo bang sinasamba siya? Masasabi mo bang, Lord, ikaw yung aking sinasamba, hindi ang mga bagay na nandito sa aking harapan. Ikaw yung Diyos na kausap ko. Ikaw yung Diyos na pinapupurihan ko. Ikaw yung Diyos na sinasama ko. Ikalawa, gamitin ito para sa pagpupuri, pagsamba, at pasasalamat. No? Sabi nga, ang pinakamabuting paraan ng paggamit ng pangalan ng ating Panginoon Diyos ay para sambahin siya, purihin ang kanyang mga katangian, at pasalamatan siya sa lahat ng biyaya. Di ba? Pagising pa lang natin sa umaga, biyaya na yun. Bakit? Gumising ka. Kaya nga, dapat mo siyang sambahin at pasalamatan. Dapat mo siyang purihin. Kapag tayo ay nagsasabing, o kapag tayo ay, sabi nga ay, kapag po tayo ay sumasamba, no, na gamit ang kanyang tunay na pangalan, no, tulad ng Jehovah Jireh, ang Diyos ng that He provide, no, Lord Jesus Christ, Holy Spirit, no, at ang kanyang mga katangian tulad ng Jehovah Rapha, ang Diyos ng kagalingan, no. Sinusubukan po natin na makipag-ugnayan sa kanya mismo. Hindi lang basta magsalita. No, inilalagay natin siya sa buhay natin. Kung ikaw ay natatakot, Lord, ikaw ang aking Jehovah Nisi, ikaw ang Lord ng aking tower, no? Ikaw ang aking El Roy, El Shaddai sa buhay ko. Ikaw ang makapangyarihang Diyos, the God Almighty. Yun po yun. Yun yung karakter ng Diyos.
El Shaddai, Elohim, El Roy, Jehovah Rapha, Shalom. Yan po, ang Diyos ng kapayapaan. Yan po yung mga karakter ng Diyos na sinasambit natin. Pero sinasabi ba natin na may kabuluhan? Kasi nga po, pag binabanggit natin ang mga pangalang yan, iniuugnay natin ang Diyos sa buhay natin. Hinahayaan natin magkaroon ng kapangyarihan ang kanyang pangalan at ang kanyang salita at ang bawat pangako na nakasulat sa Biblia. Kaya nga, laging paalala sa atin, di ba, ng ating ng Biblia. Isa dyan sa mga paalala na yan, sinasabi doon sa Psalm 105 verse 1. Ano sabi doon? Dapat na si Yahweh ating Panginoon ay pasalamatan, ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Amen. Sabi doon, di ba? Give thanks to the Lord. Call upon His name. Make known His deeds among the peoples. Kaya nga, sa buhay natin, naipapahayag ba natin ang kanyang pangalan sa bawat tao na nakakausap natin? O maaaring minsan, ang ginagawa na lang natin, pinagtatawanan na lang natin sila, imbis na i-share natin yung mga natutunan natin na salita ng Panginoon Diyos sa mga tao na nakakahalubilo natin. Huwag nating hayaan na mapahamak din sila. Ibahagi natin yung salita ng ating Panginoon Diyos. Huwag din nating husgahan sila dahil hindi nila nalalaman, kundi tulungan natin sila upang malaman nila ang kahalagahan ng pangalan ng Diyos, ng kanyang salita, at bilang maging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Kailangan po nating ipahayag ang pangalang ito ng may pananampalataya at paggalang. Di ba sabi nga sa atin ng Philippians chapter 2, verse 9 to 11? At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. 10. Sa ganon, ang pangalang Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. 11. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay nagpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Amen. No? Napakaganda ho, no? Every knee will bow in the name of our Lord Jesus Christ. Yan po yung Yeshua HaMashiach. No? The name, Christ, the Anointed One. Ibig sabihin po, no? Yeshua HaMashiach. No? Yan po yan. Every knee will bow. Gamitin natin yon. Ikatlo, gamitin ito para sa paghahanap ng tulong, proteksyon at patnubay ng Diyos. Kapag babanggitin natin ang pangalan na ito, hingin natin yung tulong niya. Hingin natin yung proteksyon niya at patnubay. Dito sa ating talata ngayon, ang pangalan ng Diyos ay sabi nga ay nabanggit dito sa ating talata sa Proverbs 18:10 na He is a strong tower na pwedeng nating puntahan kapag tayo ay nangangailangan. Pero hindi po ito magic word na basta sabihin lang natin ay makakuha na ang gusto natin. Parang habra-kadabra, bumukas ang pinto at bumukas nga. Hindi ho ganun yun. Kailangan natin gamitin ito nung may pananampalataya at pagsunod sa kanyang kalooban. Kaya nga, ang salita ng Panginoon Diyos, marami tumanggap sa Panginoon, pero hindi naman naglilingkod. Kasi nga wala yung pagsunod. Kasi kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon at tunay mong tinanggap ang Panginoon Diyos, magiging kusa sa iyo yung paglilingkod kasi magiging kagalakan sa iyo ang paglilingkod sa Panginoon. Yung pag-attend mo ng Bible study, pag-attend mo ng gawain sa church, tuon mo sa ministeryo ng Diyos, kahit na ikaw ay nagtatrabaho, kahit na ikaw ay nag-aaral, o ano pa man ang iyong ginagawa. Huwag nating gawing rason na busy tayo. Kasi baka sabihin ni Lord, pero hindi naman yun gagawin ni Lord. Yung paglalapit ka, may sakit ka, sasabihin ni Lord sa'yo, ay, busy ako. Diba? Sakit nun. Kasi nga, wala tayong paki kay Lord .
minsan wala tayong, parang inilalagay lang natin, lagi natin si Lord doon sa buntot ng ating priorities. Kung meron tayong listahan, nasaan si Lord? Nasa unahan ba siya o nasa buntot? Kasi yung mga nasa unahan mo, busy ako, 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 busy ako. Hanggang sa naubos na yung salita mo, at saka lang, pag ikaw ay napagod na, kapag ikaw ay nasaktan na, kapag ikaw ay nadapa na, sabihin mo, Lord, tulungan mo ko. Lord, kailangan kita. Pero napakabuti pa rin ng ating Panginoon Diyos. Bakit? Kasi kahit na tayo minsan matigas ang ulo, napakahalaga po kasi ng Biblia. Kasi kung alam natin ito, kung tayo ay umaattend ng Bible study, o ngayon narinig natin ito, makikita mo. Ano sabi ng Panginoon Diyos kapag tayo ay nasa mga panganib? No? Sabi niya doon sa Psalm 50 verse 15, no? Awit. Mga awit, chapter 50, verse 15. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Amen. Tingnan niyo doon, Pakahalaga nun, no? Call upon me, sabi doon. No, sa Amplified Version. Call upon me in the day of trouble. Sabi doon, I will deliver you, and you shall honor and glorify me. Kaya nga, yun, ang gusto ng Panginoon. Kaya kung ikaw may trouble, minsan paalala rin yan na, hello, sabi ni Lord, nandito ako, dito lang me. Where na you? Kita. Alam ko yung puso mo. Kilala kita. Alam ko yung iniisip mo. Yan si Lord eh. Kaya nga dito lang ako pag kailangan mo ako. Huwag natin gawing last resort ang Panginoon. Bakit? Kasi dapat siya yung first sa buhay natin. Kasi lahat ng bagay na ating kaharapin, kailangan natin ng wisdom. Kailangan natin ng karunungan. Kailangan natin ng paraan. Hindi natin kaya ipagyabang na ang galing-galing na natin. Kasi hindi natin kaya ipagyabang ang bukas. Hindi natin alam kung gigising pa tayo kinabukasan, di ba? Walang nakakaalam. Only God knows. Kaya nga, sa buhay natin ito, bago natin sabihin busy, tayo Lord, no? Hingi tayo ng wisdom sa ating Panginoon para magkaroon tayo ng time para sa Kanya. Ano sabi sa atin ng Santiago o James chapter 1 verse 5, di ba? Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Grabe, no? Hindi siya nanunumbat. Kaya minsan, nagiging pasaway din tayo. Hindi naman nanunumbat si Lord eh. Pinanghawakan itong James 1 verse 5, no? Na if anyone of you lacks of wisdom, no? Ibig sabihin, to guide him through a decision or circumstances, He is to us sabi nga doon, our benevolent God, who gives to everyone generously and without rebuke or blame, and it will be given to him. Isa nagiging misconception niya nung iba, no? Na okay lang, no? Okay lang na baliwalain ko yung tao yan, no? Kasi patatawarin naman ako ni Lord. Halimbawa, kapag tayo may problema, tamang sabihin po natin, Panginoong Hesus, tumatawag po ako sa iyong pangalan. Tulungan niyo po ako at gabayan ninyo ako sa tamang paraan. Ganun po ang gawin natin. Ihilingin natin sa Panginoon Diyos ang tamang direksyon, tamang paraan. Okay, punta na po tayo sa ika-4.
Paano natin gamitin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos? Gamitin ito para ipahayag ang kanyang katotohanan at igalang ang kanyang karakter. Dapat po natin gamitin ang pangalan ng Diyos para ibahagi ang kanyang salita at katotohanan sa iba. Tulad nito, nag-aaral po tayo ng salita ng Panginoong Diyos. Hindi para ipahiya ang sinumang tao, kundi para buksan ang isipan natin at ang ating mga attitude kung tama ba ayon sa sinasabi ng Biblia. Pwede naman natin hindi sundin kung ayaw mo. Pero sabi nga, doon sa Exodus 20, may kaparusahan ng Diyos. Huwag na nating hayaan na mapahamak tayo at huwag nating subukin ang ating Panginoon Diyos. Dahil baka hindi natin kaya o mas malamang na hindi natin kaya ang galit ng Diyos. Hindi rin natin dapat ipilit sa iba ang paniniwala natin ito. Kundi para ipakita kung sino ang Diyos na ating sinasamba at bakit siya karapat-dapat sa paggalang. Kaya nga tayo ay inaatasan ng Panginoon, di ba? Na ibahagi ang salitang ito. He gave us the Great Commission. Di ba sabi niya doon sa Matthew 28, verse 19 up to 20? Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sabi niya doon, go therefore and make disciples of all the nation, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. That is the Trinity. Teaching them to observe everything that I have commanded you. And to lo and behold, I am with you always. Grabe, no? Remaining with you perpetually, regardless of circumstances and every occasion. Kasama natin lagi siya. Even to the end of the age. Yan ang ating Panginoon Diyos. Yan ang Banal na Espiritu. Yan ang Diyos Ama. Kaya nga po napakahalaga na sa ating buhay, nandyan ang ating Panginoong Kristo. Nandyan. Ang Messiah. O Yeshua Mashiach. Christ the Anointed One. Ano sabi sa atin? 1 Peter chapter 3 verse 15. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Amen. Diba? Kaya nga, we need to share yung gospel. Be sanctified, sabi niya doon. Be sanctified Christ as Lord in your hearts. Sa puso natin. Always holding Him in reverence as your master. Siya ang master. Tayo ang servant. Hindi minsan tayo yung master. Lord, ba't hindi mo ginawa ito? Ang galing natin magtuos kay Lord minsan, di ba? Kaya we need to be ready to make defense to everyone, even to ourselves. Ikalima, gamitin ito na may paggalang at pagkilala sa kanyang otoridad. Tandaan po natin, ang pangalan ng Diyos, ulitin ko ulit, ay kumakatawan sa kanyang kapangyarihan at otoridad. Kaya't kapag tayo ay gumagamit nito, dapat nating kilalanin na ang Diyos ay Diyos ng lahat at hindi tayo ang nasa itaas. Hindi tayo pwedeng gumamit ng kanyang pangalan para pilitin ang iba na gawin ang gusto natin. O para sabihin, pinapayagan ako ng Diyos sa mga bagay na labag sa kanyang salita. Po pwede yun. Diba? Ang sabi sa atin ng Proverbs, no? O Kawikaan chapter 3, verse 5 and 6. Kaya huwag kang magtiwala buong puso at lubusan, huwag kang manahan sa sariling karunungan. 6. Sa lahat ng iyo'y gawin siya nga'y alalahanin
upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Amen. Kaya nga, sa lahat ng kakaharapin mo ngayon, ilagay mo yung Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo dapat umasa sa sarili nating mga ideya o paraan, kundi umasa tayo sa Diyos. Sa lahat ng ating ginagawa, gagawin, dapat nating kilalanin na siya ang may otoridad. Kapag ginagawa natin ito o gagawin natin ito, walang duda, gagabayan po tayo ng ating Panginoon Diyos sa tamang landas. Hindi ibig sabihin na hindi tayo pwedeng magdesisyon. Pero dapat nating isaalang-alang ang kanyang salita at otoridad bago gumawa ng anumang hakbang. Lalo na kapag ginagamit natin ang kanyang pangalan. Kaya minsan, di ba, nanalangin naman ako eh. Pero bakit ganun, Lord? Hindi nangyari. No? Kasi nga minsan, nananahan tayo sa sarili nating karunungan. Gusto nating maging master ng sarili nating dasal. Gusto natin siyang pasunurin sa isang bagay na minsan hindi naman niya kalooban. Kaya nga mga kapatid, sa aking pagtatapos ngayong sa araw na ito na ating pag-aaral, no? Ito po ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pangalan ng ating Panginoon Diyos. Naway hindi na ito basta salita o parirala lamang sa ating buhay, no, o sa ating mga expression, no? Ang pangalan po ng ating Panginoon Diyos ay hindi magic word. Ito'y pagkakakilanlan ng ating tagapaglikha, tagapagligtas, at protector. Dapat natin itong igalang at huwag gamitin sa walang saysay o walang silbi. Gamitin natin ito para magpuri, magpasalamat at humingi ng tulong. Ibahagi po natin ang kanyang katotohanan at kilalanin ang kanyang otoridad sa lahat ng bagay. Tandaan, ang pangalan ng ating Panginoon ay isang matibay na tore, sabi nga po dito sa ating binasa, at tayo'y ligtas at makatatanggap ng biyaya kapag tayo'y tumatakbo sa Kanya ng may pananampalataya. Hayaan natin gawin itong makabuluhan. No, na kapag tayo bumabanggit ng kanyang pangalan sa ating buhay, ay hayaan natin itong magdala sa atin ng pagbabago, pag-ibig at karunungan mula sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga, di ba, lagi nating sambitin, Panginoong Hesus, salamat po sa inyong pangalan na siyang sandigan ng ligaya namin. Gabayan po tayo, no? O sabihin natin sa ating Panginoon Diyos, gabayan niyo po kami at gamitin ito ng tama araw-araw. Purihin natin Panginoon Diyos, mga kapatid, at dyan po ako magtatapos at ngayon naman tutungo tayo sa Wednesday's Reflection. God's morning, mga kapatid. Napakabuti po ng ating Panginoon sapagkat ang kanyang pangalan ay walang katulad. Ang pangalan ni Yahweh, ang ating Panginoong Diyos, ay parang matibay na pader o kubo na pwede nating takbuhan para sa mga taong nagsisikap na mabuhay ng tama. Siya ang ligtas na lugar kapag may panganib o problema. Amen. Ang pangalan ng Diyos ay napakabanal, kaya wag po natin itong gagamitin sa walang kabuluhan, sapagkat ang ating Panginoon ay ang ating kanlungan. Amen. Hindi lang ito tungkol sa simbahan. Ang puso po na binago ng Diyos ay naging tahanan ng Diyos. Bilang anak po niya, may karapatan po tayo sa kanyang pag-aalaga. Kapag may problema tayo, tulad ng kawalan ng trabaho, pagkakasakit, or sama ng loob, hindi tayo nag-iisa. Nandyan ang Panginoon para ating tawagin sa panahon na kailangan natin siya. Tumawag tayo sa Diyos sa dasal, sa pagbabasa ng Biblia at pakikipag-usap sa mga iba pang mga Kristiyano. Doon tayo makakaramdam ng kagalakan at kapanatagan. Magkakaroon po tayo ng peace of mind, or yung mga gumugulo sa ating kaisipan ay magkakaroon tayo ng kapanatagan sa presensya ng ating Panginoon.
Natutunan natin na kasama natin lagi ang banal na espiritu. Ang Amen. pananampalataya, ang ating lakas, mahalaga ang magkakasama-sama tayong mga Kristiyano na nagpupuri sa ating Panginoon at masaya tayo kahit mahirap dahil alam nating may plano ang Diyos para sa atin. Tuwing may problema o takot, tatawagin natin agad ang pangalan ni Yahweh. Sisikapin rin natin laging gawin ang tama para mapanatili tayong nasa kanyang proteksyon. Ibahagi rin natin ito sa ibang tao para malaman din nila na may kanlungan sila sa ating Panginoong Diyos. So, yun lamang po. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Amen. Praise God. Salamat sa iyong reflection at mamaya nga po pala announcement, no? Mamaya po ay kami po ay mayroong Bible study at kami po ay nasa Genesis chapter 14 na. At kung hindi ka busy, no? Kung hindi ka busy, no? Ay welcome po kayo. PM lang po kayo at i-add po namin kayo sa aming GC, no? Kung hindi ka busy, no? At nawa ay hindi ka nga busy, no? Matin po tayo, no? Para sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon Diyos. Na katulad nito, at mamaya ay pag-uusapan po natin kung kayo po ay handang umattend, basahin nyo na rin po ang talatang ito at pagbulay-bulayan, ano, para mamaya ay discussion na lang po tayo sa Genesis chapter 14, no? At ngayon, batiin naman po natin ating mga kapatid online, no? Kanina nauna nating nabanggit, no? Ating mga kapatid dyan sa pangunguna ni ng Rianzanes family, no, ni Sister Babes, no, kasama natin. Yan, at pagbati natin kay Kuya Ramil at sa kanyang mga anak, no. Yan, sa inyong mga anak, Sister Babes and Kuya Ramil, dyan sa Makati City at sa buong pamilya na nandyan. Palain po ang Diyos sa buhay ninyo. Ano po, at siyempre ito rin yung ating nauna, no? Ang aking kumari, ang aming kumaring Len. Yan, kasama po natin. Yan, at siyempre pagbati natin mula sa Azucena at Tanya family sa pangunguna ng mag-asawang ito, si Brother Arthur at si kumaring Len, no? At ang kanilang mga anak, si Fau at si Jolene, no? At syempre pagbati rin namin sa aming inaanak na si Tyron at si Janessa ngayong araw na ito na lagi ding nakikinig sa ating God's Morning o Daily Devotion, no? Tungo naman tayo sa bayan ng Liliw, no? Yan, kasama po natin si Nay Edna Arocena at pagbati natin sa buong Arocena family, no? Diyan sa bayan ng Liliw at pagbati sa inyong mga anak, mga manugang at ganoon din po sa inyong mga apo at sa lahat ng nandyan sa Liliw, Laguna. Pagbati rin natin sa lugar ng Pampanga, diyan kay Ate Cindy Mercado. Sa pagbati natin diyan sa Pampanga City, no? Diyan kasama rin natin ang aking syempre magandang nanay ngayong umaga nito mula sa Santa Rosa, Laguna at pagbati natin sa buong Getgano, Mercado at isa pagbati sa lahat dyan, syempre sa aking kapatid na kay Caroline at sa aking anak na si Casey syempre at sa aking mga pamangkin diyan, babanggitin, no? Sa inyong lahat dyan. Yan. At yan. Kasama rin po natin siyempre ngayon si Nay Remy Alinea. Isang mapagpalang umaga po, Nay Remy, no? At purihin po ang Panginoon Diyos sa buhay ninyo. Yan, kasama rin natin at pagbati sa inyong buong pamilya, sa buong Alinea family, sa inyong mga anak, mga apo, kamag-anak, at sa inyong buong angkan. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat dyan. Okay, at tungo naman po tayo sa Villa Escudero. Yan, pagbati natin sa Patual family, no? Yan, sa pangunguna ni Nay Winnie at pagbati natin sa inyong mga anak, mga manugang, apo at sa inyong buong angkan dyan sa Villa Escudero. Yan. At sino pa? Yan, pagbati rin natin sa Bulaking Chaong. Siyempre, pagbati natin dyan sa pangunguna ni Kuya Chris, Ate Marta, Nay Gloria, no? Kaya pagbati natin sa Benaluz, Malasmas, Artillaga, Silang family, dyan sa
buong angkan dyan sa Bulakin, Chaong, no? Yan, dyan po. Yan. At yan, sama rin natin ang aking magandang pinsan, siyempre. At pagbati natin dyan sa buong Chua, Getgano family. Yan, yan kay Ate Lilibet Chua, siyempre kay Kuya Ruel. At ganun din siyempre sa aking poging tito, yan, kay Uncle Sid. At sa aking tita, kay Mamang Didi, yan. Na-miss ko na tuloy ang Alamada, Cotabato. Pagbati sa lahat dyan ng mga kamag-anak natin dyan sa Alamada, Cotabato. Yan. At kasama rin po natin from Tuliric Church, no? Si Sister Barbie Tatel, no? Pagbati natin sa buong Tatel family. At syempre, malapit na ang anniversary nila. Pero na-move yata ng February 28. So, yan. Oo. Yan ang ating pagbati, no, diyan sa Tuliric Church, diyan po sa Pila, Laguna, diyan sa pangunguna ni Pastor Eds Rona, no. Isang mapagpalang umaga at looking forward, no, for the successful and praying siyempre sa successful na anniversary diyan sa church ng Tuliric diyan sa Pila, Laguna. Purihin ng Diyos sa inyong buhay, mga kapatid. At kasama rin natin siyempre from Israel, no, ang ating kapatid, no. At yan, pagbati natin kay Sister Maria Fe at siyempre sa kanyang sa aming kapatid, sa aming gitarista dito sa Purpose Field Live, si Brother Ian, ang aking kapatid, no, aking utol, no, na si Ian, no, at Tilaga. At pagbati natin diyan sa pangunguna ng mag-asawang ito ni Ian at ni Sister Maria Fe. Pagbati natin sa buong Alejandrino family, sa inyong mga anak, ano, at sa inyong pamilya diyan, Alejandrino Artillaga family. Yan, purihin ng Diyos. At kasama rin po natin, no, ang si Tatay Victor, no, ng Dolores, no. Yan, Dolores Quezon. Kasama po natin yan si Tatay Victor, Nanay TC, ang inyong mga buong angkan dyan, ano, anak, manugang at mga apo. Yan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At yan po tayo nagtatapos sa ating comment section, no. Nawa ay nabati ko po lahat, ano ho. Sorry, nawa ay wala ho akong na-miss, no ho. At ganun pa man, no, parang hindi ko nakita rito si Pastora Fe. Pagbati na rin natin kay Pastora Fe, yan, sa Andal Artillaga family, at syempre sa inyong buong angkan, at kay Ate Nela Nonoso, no, Nonoso family. Parang hindi ko sila nakita rito, or nabanggit ko na ba? Hindi ko na po maalala. Anyway, so ganun pa man, mga kapatid, isang mapagpalang umaga. Nawa tayo po ay natuto, tayo po ay nagising, kung meron mang dapat magising na mali nating attitude, no, patungkol dito sa ating tinalakay dito sa Proverbs 18 verse 10, no, na pinamagatan natin, God's name, our strong tower. At nawa tayo po ay napagpala ng ating Panginoon Diyos. At ngayon, sa ating pagtatapos, tayo po ay mananalangin. Let's all pray. O manaming Diyos na makapangyarihan, banal na Espiritu at aming Panginoon at tagapagligtas, na aming Lord Jesus Christ. Salamat, Panginoon, sa araw at oras na ito sa iyong salita mula po sa Proverbs 18, Lord, verse 10, na nagbigay sa amin ng tamang pananaw sa paggamit ng iyong pangalan. Tunay, Panginoon, na ikaw ay nagpapahayag ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong banal na Espiritu, na siyang tunay na nagtuturo at nagbibigay sa amin ng tunay na kaalaman. Salamat po sa lahat ng ito at we acknowledge na ikaw ang guro na siyang nagtuturo sa amin. At sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, kami po ay nakapananahan ayon sa iyong katotohanan. O Lord, salamat sa iyong Espiritu na siyang laging gumagabay sa aming buhay. Patuloy na nagtuturo, patuloy na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan at karunungan. Salamat sa lahat ng ito. We acknowledge, Lord, na hindi namin ito kayang gawin sa aming sariling kakayahan lamang, kundi sa iyo, Panginoon, na siyang gumagabay, nagbibigay, at patuloy na nagpo-provide sa lahat ng aming sinasabi, iniisip, at sa aming ginagawa. Kaya, Lord, sa lahat ng ito, salamat po sa iyong kabutihan at sa iyong patuloy na pagpapala. At patuloy namin idinadalangin na sa iyong gabay ay magampanan po namin ang mga katotohanan at mga leksyon na dapat po namin isabuhay sa aming patuloy na paglalakbay sa mundong ito. Dalangin po namin na
Hindi po kami manahas sa sarili naming lakas at kaalaman, kundi patuloy, Panginoon, sa iyong patnubay lamang. Gabayan mo po kami at patuloy na turuan, ingatan, at bigyan kami ng conviction na gawin, Panginoon, ang mga bagay na nararapat para sa iyo. Turuan mo rin kami, Panginoon, na labanan ang anumang katigasan, katamaran, o Lord, sa aming buhay. At bigyan mo kami ng lakas ng kapahayagan na nagmumula lamang sa iyo. Again, Lord, sa lahat ng ito, ang papuri at pasalamat ay sa iyo lamang. Diyos Ama, Diyos Anak, at sa Banal na Espiritu. Salamat sa lahat ng ito. Ikaw po ang aming Yeshua Mashiach, O Lord, na nagbibigay ng lakas, patnubay at gabay sa bawat isa sa amin. Kami po ay naniniwala na sa bawat isa na nakikinig ngayon, kami po ay pinagaling mo na. Kami po ay ikaw po ang nagpo-provide sa amin. Ikaw po ang mag-iingat sa lahat ng aming gagawing iisipin at sasabihin. Ikaw po, Panginoon, ang Diyos na sa amin ay nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan namin sa araw na ito. Maging ito man ay hindi namin kayang ipahayag. Subalit, Panginoon, naniniwala po kami na kung ikaw ang aming kasama, lahat ng aming direksyon, lahat ng mangyayari sa aming buhay ay inihanda mo na ayon sa iyong kapurihan, O Lord. Dalangin namin, Panginoon, na sa lahat ng aming gagawin, sasabihin, isipin, magbigay ito ng kapurihan at ang pangalan mo ang siyang maging tower at mahayag sa aming buhay. Muli, salamat. And this our faith in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, ay, umabol si Sister Lisel. No? Pagbati natin kay Sister Lisel Dalangin. Siyempre, pagbati rin natin kay Kuya Hector at sa inyong mga anak. At salamat kay Mikmik, na nag-special number, last Sunday, tunay na napaka-bless, nakaka-bless, ang mga batang ito na ginagamit ng Panginoon Diyos para magpuri sa ating Panginoon. Kaya, puri ng Diyos sa iyo, Ate Lisel at Kuya Hector, isang kagalakan, na nakakasama namin ang iyong pamilya sa Purpose Build Life Ministry. Again, thank you, and that's all. And God's morning, everyone.